pati Supreme Court ay nakikialam. Tama ho ba ako? Ayan, balita oh. Pati Supreme Court nakikialam, no? Pinapatawag yung mga kongresista, pinagpapaliwanag din yung mga kongresista para dito. Ano ipapaliwanag? Kung nasa konstitusyon yung kanilang ginawa, sa lali lang kung Supreme Court ha, pati kaming mamamayang Pilipino, simpleng mamamayang Pilipino, mahilig lang makinig sa politika, mahilig lang manood ng mga hearings sa Kongreso at Senado. Alam namin na impeachable eh. Alam namin na mayroong mga mga resibo eh. Napanood din namin yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Kung sakali po na makialam ang Supreme Court at tapos pinaboran yung kampo ni Inday Sara Duterte, bakit ho kaya, no? Bakit ho kaya nandiyan na si Ma'am Liza Gonmam forever? Shout out po sa inyo, Madam. Hindi, bakit ho kaya? Hindi kaya totoo itong sinasabi ni Trillanes? No, kasi ang hirap na ho niyan, mga kababayan. Ang hirap pumabor po sa kampo ni Sara Duterte. Bakit po? Kasi nga, tayong lahat, mga bossing, is kitang-kita natin. Sabi, puro lang naman ganyan, wala nang nangyayari, sila-sila lang nagdedebate, tapos pera ng taong bayan ginagastos at pinapasweldo, tuloy na yan para magkaalaman na. Huwag kayo maingay, sabi yan ni Saibel Gonzaga, inip na din sa impeachment. Di ba? At ito nga, hindi kaya may pagpapatawag na ginagawa o sinasabi o gagawin ang Supreme Court dahil ilan? 15 sa miyembro ng Supreme Court. No? 12 appointee ni Digong. Ano ito? Kung sakali na ilusot, dahil po ba sa pagtanaw ng utang na loob? Ganun po ba yun? Naku, maling-mali ho yan. Maling-mali ho yan, mga kababayan. Ako po, simula po nang naaresto si Buloyski, simula po nang naipiit si Buloyski, mga kababayan, sabi ko, naku, tamang gobyerno ito. Bakit to? Hindi tumatanaw ng utang na loob. Bakit to, mga kababayan? Nakita nyo naman po, ako, umattend ho ako doon sa rally sa Marikina. 100,000 katao ho ang umattend doon, mga bossing. Ano ginamit po? Seminay, di ba? Mga entablado, yung mga tugtog, yung mga camera, seminay. Di ho ba, mga kababayan? Sabi ko, nako, tingnan mo. Ang gobyerno ng Pilipinas, hindi binibigyan ng pabor si Buloyski. No, ibig sabihin lang po, kapag ikaw nagkasala, pag ikaw ay may kakaharaping reklamo o may nagre-reklamo sa iyo, kailangan mong harapin. Hindi ka back-upan ng gobyerno. Ganun po ang nakikita ko sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit ano pa ang naitulong mo sa akin, kahit nagdonasyon ka pa sa kampanya ko, kapag may nagre-reklamo sa iyo, kailangan mong harapin. Di ba? Kapag ito nailusot o inilusot o kung ano man, ang naging pabor ng Supreme Court dito kay Inday Sara Duterte, halata po ng taong bayan yan, ha? Sabi ni Ma'am Liza Gon forever, Ma'am forever, nagpadala siya ng super sticker sa atin. Maraming salamat po, no? Sabi ho dito, we are not saying na ang mga ito ay parang automatically biased na sila, but that should provide a context kung ano ang kinahaharap natin. Hindi, kasi kitang-kita na naman ng mamamayang Pilipino agad-agad, mga bossing. Doon pa lang, hindi na sila makasagot sa Congress pa lang, di ba, Sir Tony Ninobla? Ayan na nga No, nandiyan na si Joel Q na birthday boy. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Tuloy. But that should provide a context kung ano ang kinahaharap natin. At previously, may mga Supreme Court decision na sablay. Hindi naman po porket Supreme Court yan, mga kababayan,
laging tama ho. Totoo ho, mga kababayan, 'di ba? Mahirap pong ilusot ito. Mahirap pong ipaliwanag ito. Mahirap pong idepensa ang kampo ng Vice Presidente. Doon pa nga lang po ako naniniwala ho ako mga boss Chipamo sir. Nasa Congress pa lang po na binigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat ng ito. No? Kung ipinaliwanag nila ng maayos, hindi na ho aabot ng impeachment yan, hindi na ho kukuha ng 16 na abogado na pinagsama-sama ang utak tapos dismiss lang ang sasabihin, dismiss lang ang gusto. Kung ako po ang nasa katayuan ni Inday Sara Duterte at alam na alam ko naman po na kayang ipagtanggol ko ang sarili ko, kung papayagan ako, wala nang abogado, di na kukuha, ako na lang, no? Kung talagang kailangan, isa na magaling, okay na yan. Pero hindi ho ako papayag na mag-aabogado ka sa akin. Tapos dismiss lang ang sasabihin mo. Paano naman yung reputasyon ko? Paano naman yung pangalan ko? Dahil kung hindi ho talaga ako nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi ako papayag na dismiss lang ang sasabihin ng abogado ko. Sasabihin ko sa kanya, kailangan mong linisin yung pangalan ko. Wag mong hayaan na iiwanan lang, no? At wag mong hayaan na dismiss lang tapos ang mamamayang Pilipino iniisip magnanakaw pa din si Sara Duterte. Bakit? Hindi naman nila naipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi naman nila naidepensa ang kanilang sarili doon sa issue sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang ginawa lang nila, pinadismiss lang nila. Na-dismiss dahil sa teknikalidad. Pero hindi ibig sabihin, hindi magnanakaw si Inday Sara Duterte. Dahil hindi nila naidepensa yun. Di po ba, mga bossing? Kahit na anong mga ito, kahit anong maging lusot nila, dismiss kapag hindi natuloy, hindi man lang nagkaroon ng kahit na anong konting pagdinig, tapos dinismiss nila. Ano ang reason nila? Bakit dinismiss? Kagaya nung sinasabi ng Senado, pwedeng ma-dismiss to sa pamamagitan ng aming botohan. Pag nagbotohan sila, saan po nila kinuha yung dahilan ng boto nila? Wala, di ba? Kasi wala naman naumpisahan. Ano yun? Trip-trip lang. Di ba? Sabi nga ng mga congressman, congresswoman, at yung prosecution team, wala nang mas susupreme pa sa konstitusyon ng Pilipinas. Na ang sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas, napakasimple at napakadaling unawain. No? Hindi ko ho alam, mga kababayan, kung etong Senado na ito, ipinapahiya tayo. Bakit ho? Magre-reflect po sa atin kung paano sila umintindi ng English. Iisipin po sa buong mundo, bobo ang mga Pilipino, ano? Tignan mo yung mga senador nila. Simpleng forthwith, simpleng shalt forthwith, hindi alam unawain, hindi alam kung ano ang ibig sabihin. Magre-reflect po sa atin yan. Bakit to? Kasi yung mga senador na yan, inihalal ng taong bayan, representative ng taong bayan. Diba? Para mamuno sa Senado. Para kumatawan, gumawa ng batas. Tapos yung simpleng forthwith, hindi maintindihan nitong mga senador na ito. Isipin ng mga banyaga, bobo ang mga Pilipino. Bakit to? Ako naman, simpleng mamamayan, naiintindihan ko naman po yun. Tingnan mo yung mga senador ninyo. Hindi maintindihan yung forthwith. Pero ako ho, mga bossing, naniniwala po ako. Tapos na po tayo. Nandito na po si Rapin nyo ako. Paalam po, mga kababayan. Shoutout sa iyo. Ako ho, naniniwala ako, mga kababayan. Alam ho nila yan. No? Alam po nila yan. Yung ibig sabihin ng forthwith. Pero iniiwasan nila na matalakay. Iniiwasan nila na mapag-usapan.
Kasi po, siyempre, kapag sila, mga kababayan, sumagot doon sa mga malalaking universidad, kagaya ho ng UP, kung saan po nagtapos si Chis Escudero. Kagaya po ng San Beda, kung saan po nag-aral ang Vice Presidente. Ateneo de La Salle. Isama mo na po yung mga malalaking business club, Makati Business Club. Isama mo na din po yung mga simbahan na sumisigaw. Kailangan agad-agad ituloy ang impeachment. Pero ano po, pinakinggan po ba ng Senado? Hindi. No? Hindi nila pwedeng pakinggan o hindi man lang nila pwedeng sagutin. Bakit to? Pag sinagot nila, babalik lang po yan. Sabi sa konstitusyon, shall forthwith. Ano po isasagot nila doon? Hindi nila pwedeng sagutin ng direkta yon. Bakit to? Kasi nga ho, mga kababayan, malilintikan sila dahil hindi naman po nakasaad sa konstitusyon yung ginawa nila. Malayo po doon sa nakasulat sa konstitusyon yung kanilang ginawa, mga kababayan. Kaya, Supreme Court, medyo mahirap kung ang dahilan nyo, kung ang dahilan nyo ilusot si Inday Sara Duterte sa pamamagitan yung mga question dyan sa Kongreso, etc., etc., mahirap, mga boss. No? Mahirap. Alam ng mamamayang Pilipino kung ano yung nangyayari